urgent call to action. Bagamat November, December, alam kong marami pang gagawin ng Diyos, ituturo sa atin, ipapahayag ng mga bagay na dapat nating malaman at gawin upang ang revival, ang pagbuhay ulit sa ating mga buhay pananampalataya o pagliyab ulit, pagbabalik sa dating pag-ibig sa Panginoon, yun po ang mangyari sa ating lahat. Amen? Kumustahin niyo po muna ang inyong mga katabi. Hello? Kumusta ka na, bro? Ayan, praise God. Praise the Lord. Sino po yung nag-umata ng first service last Sunday? Ayan, ito po, nabanggit ko po kasi magpa-part 2 tayo, no? Yung pinag-aralan po nating the process of revival sa buhay po ni Elijah na nakita po natin sa 1 Kings chapter 18. At makikita po natin, hinati lang po natin, no, verse 1 to 15, yung ating pong pinag-aralan nung nakaraan. At ngayon po ay yung part 2, 1 Kings chapter 18, 16 to 40. Background lang po. Nang mga panahon na yon, sa 1 Kings chapter 16, 17, ang bayan ng Judah at ang bayan ng Israel, the northern and southern kingdom, at lalo na po ang bayan ng Israel ay nagkaroon po ng maraming hari. Salin-salin ng mga hari at marami po sa kanila ang sumuway sa Panginoon. At marami po sa kanila, they turned their hearts from the Lord, from that one true God, and turned to, no? Ibang Diyos na yung kanilang sinamba. At sa mga panahon na yan, si King Ahab, siya po yung kumbaga parang pinalitan yung national worship. Yan. Parang hindi naman, sabi nila, hindi naman daw tinalikuran totally, pero nagdagdag. Ayan. Nandun yung Diyos ng Israel, ang tanging nag-iisang Diyos, pero parang pakiramdam nila, no? At dahil nangari sa namumuno sa kanila, nagdagdag sila ng napakarami pang Diyos. At sa mga panahon na yon ay dahil napangasawa niya si Jezebel, ito po ay sumasamba, no, kay Baal at kay Asherah, no? Mag-asawa daw po yung idols na yan, yung maliliit na Diyos daw nila. Halos buong bayan ng Israel ay inalikuran ng Diyos at sumamba na doon sa kanilang bagong Diyos. At dumating ang pagkakataon na inihahanda ng Diyos ang bayan ng Israel sa isang revival. Kaya nga po, alam niyo po, in the Bible, there are many revival event or happenings. No? Ito po ay isa lang to, no? Sa panahon ni Elijah. At makikita natin, nung tinawag ng Lord si Elijah, yun yung mga panahon na pinapahanap, no? Pinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon o ministers of the Lord. At si Elijah ay dinala ng Lord, no, sa isang lugar ng Sidon na nandoon yung widow at ang kanyang anak. Bago pa man mangyari ngayon ay nagpadala ang Diyos ng mensahe, no, kay Aring Ahab at sa bayan ng Israel na magkakaroon ng matinding tagtuyot. At syempre kapag may tagtuyot, walang ulan, natural, walang harvest, di ba? Hindi ka makakapagtanim, hindi rin lalago, hindi rin lalaki kasi tuyot nga At later on, kahit meron silang imbak, mawawala na rin, mauubos na rin, di ba? Kaya for 3.5 years ay nagkaroon ng tagtuyot at taggutom sa bayan ng Israel. At dumating nga ang pagkakataon na si Elijah ay sinabihan na ni Lord na, o sige, balik ka na ron, look for Ahab at kausapin mo siya, no? At ang direksyon ng Lord, ang utos ng Lord para bumalik muli ang loob, no? Ang puso ng Israel pabalik sa tunay na Diyos. At makikita po natin nung nakaraang linggo ay napag-alaman po natin at sa tindi ng tagtuyot, si Haring Ahab mismo at si Obadiah, no? Na kanyang Obadias, no? Na kanyang mayordomo, no, sa kanyang palasyo ay naghahanap na ng kung saan pa merong tubig, bati, sapa o kung ano man yan.
At doon na nagpakita si Elijah. Sabi niya kay Obadias, oy, sabihin mo sa boss mo, yan, na kakausapin ko siya. At sa mga pagkakataong yan, na-realize po natin ang napakaraming, pero diniscuss na po natin yung first 3 nung nakaraang Sunday. Ano po yon? Ang unang-unang natutunan po natin, sige po, ayan, number 1 is, God often allows desperate circumstances to help people recognize their weakness and depend more on Him. Yung, balikan lang po natin, yung turo nung nakaraang Sunday, na hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng matinding pangyayari o desperate situation sa buhay ng tao para ma-realize natin na kailangan natin ng Diyos, na meron tayong kahinaan at kailangan natin ng Diyos. Sa natutunan po natin nakaraang linggo na kinakailangang hayaan ng Diyos na magkaroon ng taggutom, tagtuyot sa bayan ng Israel para ma-realize nila na tanging ang totoong Diyos, ang Diyos ng Israel, ang pwede lang magdala ng ulan, no? Magpala sa kanilang bayan, wala ng ibang Diyos. Sa buhay din po natin, hinahayaan ng Lord na dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga desperate situations so that we cannot depend on other God but depend only on one true God. Pangalawang pinag-aralan po natin nakarang Sunday is God often raises up the righteous to faithfully, boldly, and sacrificially serve others. Dito po natin na-meet si Elijah at si Obadias, no? Si Obadiah, na kung saan gumagamit ang Diyos ng kanyang mga anak, bagamat maraming masasama, meron pa ring itinatabi ang Diyos para makumpleto, ma-fulfill yung kanyang purpose. At yun po ay sa buhay ni Elijah. Si Elijah po ay matapang. He confronted the people. He confronted the king of their sins. At si Obadiah naman po ay parang silent lang. Pero inilagay siya ng Diyos sa isang sitwasyon, sa isang lugar, na kung saan sa lugar na yon walang makikitang matuwid, pero hinayaan para siyang ilaw na inilagay ng Diyos doon sa matinding dilim. Bakit? Kasi nagtatrabaho siya sa palasyo. At hindi lang siya sa nagtatrabaho, pinagkakatiwalaan po siya. At yun po yung pagkakataon na nagamit po ni Obadias yun, no? Para yung mga about 100 ng mga propeta na itinago niya nung time na pinalilipol ni Jezebel yung mga propeta, tinago niya sa 2 cave, tig 50, at sinuplayan niya ng tubig, sinuplayan niya ng pagkain. Iba't iba man yung pamamaraan ng paglilingkod, pero ginamit ng Diyos si Elijah at si Obadiah para makumpleto yung purpose ng Lord. Number 3 na inaral po natin, no? God often unifies believers so they can more effectively complete His work together. Ang isang napag-aralan po natin doon, no, na si Elijah and Obadiah, hindi masyadong fan, no? Hindi masyadong gusto ni Elijah si Obadiah, no? Kasi ang tingin niya sa kanya, compromising Christian ka. Kasi nagtatrabaho ka dyan sa wicked king, no? In paraphrase lang po yun. No? Kumbaga yun ang tingin niya, di ba? Kasi sabi niya, sabihin mo, magkikita kami, mag-meet kami. Eh, pinaghahanap na nga siya ng napakaraming lugar sa iba't ibang bansa. Pinasusumpa pa yung mga hari doon na wala talaga si Elijah doon. Tapos sabi niya, gusto mo ba akong ipapatay? Sabi niya, tapos gusto mo sabihin ko doon kay King Ahab na gusto mo siyang makausap. Tapos baka pag dinala ko siya dito, wala ka kung saan ka dinala ng Lord. Di ba? Eh, parang si Elijah, wala siyang doon eh. No? Wala siyang pakialam doon. Kahit paulit-ulit sila, sabi ni Obadiah na, may sinave na akong 100 prophets ng Lord. Tinago ko nga sila sa 2 cave. Binigyan ko nga ng pagkain. Pero mapapansin po natin on the whole account of 1 Kings 18, hindi naniniwala si Elijah ron. Ulit-ulit yung sinabi, I am the only one left. Hindi naman totoo. Nagagets niyo po ba? No? Pero bagamat, di ba, sa pagkakataong yon, medyo hindi sila close. Pero kinakailangang pag-isahin sila ng Panginoon. Amen?
sa simbahan natin. Minsan, hindi naman natin talaga type ang iba. Di ba? Hindi natin kasundo. Pero kailangan mahalin natin ang bawat isa para magiging isa na lang yung purpose natin. Makumpleto ang gawain ng Diyos. Ang purpose, ang mission ng Lord sa buhay natin at sa simbahan, sa community, sa ating bansa, sa buong mundo. Amen? Palakpakan nga po muna natin si Lord. Ayan. Yan po yung ating recap ng part 1 natin. Okay. Basahin na po natin ang 1 Kings chapter 18 verse 16 to 40. Game natin, Sarah. Balik sa unang slide. Sa 1 Kings chapter 18 verse 16 to 40, ay kunin naman natin ulit pa. No, yung gustong mensahe ng Panginoon, the process of revival. Ano ba ito? Samahan niyo po akong magbasa. Okay? Next slide. Nabasa niyo ba? Basahin. Okay po, ready? Go. Ikaw ba yan ang nanggugulo sa Israel? Tuloy po, hindi ako nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama. Sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran nyo ay ang mga imahe ni Baal. Tuloy po, ngayoy tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 na propeta, yan, English na natin. At 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Inipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin nyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Next po. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan nyo ang isa sa mga yon ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag nyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Next po. Pagkatapos, tawagin ninyong inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumutugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Next po. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin na ang inyong Diyos, ngunit huwag niyong sisindihan ang kahoy. Next po, kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Next po, ang katanghalian. Andiyan pa po kayo? Okay po. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Bakit baka nagbubulay-bulay pa siya? O kaya nasa palikuran? O baka naman may pinuntahan lang? O baka natutulog, kaya kailangang gisingin. Next po, lalo nga nilang iniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal, katulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Verse 29, patuloy silang nagsigawan at nagungulan hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit wala pa ring timig o anumang sagot. Verse 30,
Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Next slide, next verse. Ang maaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Verse 33, isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at pinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganun nga ang ginawa nila. Verse 34, buhusan pa ninyo. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Verse 36, nang 3 na ng hapon. Meron pa po? Wala na? Meron. Okay. Verse 36, nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Verse 37, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Verse 38, noon day nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok at handog ang kahoy at ang mga bato at sa lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Verse 39, nang makita ang mga taong nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Verse 40, iniutos ni Elias, huliin ninyo mga propeta ni Baal, huwag niyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinuli nga nila ang mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Nainip po ba kayo? Hindi, di ba? Parang palabas lang sa parang palabas lang na ma-aksyon. Naalala ko tuloy yung aking tatay no? Kapag nagbabasa siya ng Bible, pag kinukumusta ko, sabi ko, kumusta? Sabi niya, ang ganda ng Old Testament, parang action movie. Ayan, parang action movie raw. So, tingnan po natin. Number 1, 2, 3, na-discuss na po natin kanina kasi last week po yon. What are the process of revival? What other common steps in the revival process as discerned from 1 Kings 18. Number 4 na po tayo. When bringing revival, God uses the righteous to confront sin, even at great risk to themselves. Kapag ang Diyos nais magpadala ng revival, bumalik ang pananampalataya, ang apoy ng paglilingkod sa tunay na Diyos, kinakailangang gamitin ng Diyos ang mga matuwid, ang kanyang mga anak, ang mga Kristiyano, para komprontohin ang kasalanan, kahit ba sabihin nating at risk o malalagay ang kanilang sarili sa alanganin. Sa verse 17 to 22 na binasa po natin kanina, kikita po natin doon, nang nagkita na po si Ahab at si Elijah, ano pong sabi ni Ahab sa kanya? There you are, no? Sabi ni Ahab sa wakas, nakita rin kita, no? Parang ganun po yung sinasabi. Sabi niya, no, nang makita ni Ahab si Elias, ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Ano pong tawag niya? Ang tawag ni Ahab kay Elijah, troublemaker. Yung pinanggalingan daw pong word na troublemaker, ang ibig sabihin daw po sa ibang translation, you are that one bringing disaster. Ikaw ba yan, Elijah, na nagdadala ng salot sa bayan namin?
O ikaw ba yan? Ang tawag niya kay Elijah, yung word pong pinanggalingan nun ay parang dirty snake. Kung mapapansin po natin, kahit po, no, di ba, yung mga nagko-confront ng sin, yung mga mananampalataya na ipinagtatanggol yung katuwiran, kabanalan, o pinamumukha yung kasalanang ginagawa at nangyayari, they are very prone, no, doon sa paghuhusga o sabihin nating tatawagin ng iba't ibang pangit na pangalan. Si Elijah nga, ang tawag sa kanya, troublemaker. Ang tawag sa kanya ay the one who brings disaster or dirty snake. It's been common throughout the history when believers confront sin, they often are accused or condemned for doing so. Na kung tutuusin, hindi naman talaga si Elijah ang dahilan kung bakit may matinding paghihirap sa Israel. Kaya nga sabi ni Elijah kay Ahab, hindi ako, kundi ikaw at ang iyong angkan ang nagdala ng matinding salot sa bayan ng Israel. Pero makikita natin, Elijah is being condemned. Elijah is being accused. Even in the Old Testament, si Jeremiah, nung kinonfront niya ang sin, confronting the leaders of Israel, dahil nagrebelde sila sa Panginoon, ano pong nangyari kay kay Jeremiah? Si Jeremiah po ay ikinulong. In the New Testament, sino po? Si John the Baptist. Nung kinonfront niya, no, si Herod, dahil yung kanyang kinakasama ay yung kanyang asawa ng kanyang kapatid, no? Committing adultery. Kinumpronta siya ni John the Baptist. Kaya nga sabi nung asawa ni John the Baptist, di ba? Asawa ni Herod, hindi niya type, hindi siya mapakali pag nandyan yan si John the Baptist. Ano pong nangyari? Si John the Baptist, he was put in prison and eventually he was. Kung titingnan din po natin, no, sa mga panahon na yan at marami pang mga kwento, and even in the early church, marami pong mga mananampalataya na kinakailangan nilang iparating sa tao at ipamukha sa tao na sila ay nagkakasala, sila ay nagre-rebelde sa Diyos, pero ang katumbas ng pagsasabi na noon ay ilalagay nila ang kanilang sarili sa isang dangerous situation. When God brings revival, He empowers and emboldens the righteous to confront sin and compromise and at great cost to themselves. There can be no revival when people hold on to sin, both individually and within a community. Kahit anong hingi po natin sa Diyos, na tayo'y gisingin ulit, na tayo po ay baguhin, pag-initin, pag-alabin ang ating pananampalataya. Kung meron pong kasalanan dyan, tayo po ay, ano pong nangyayari, kinakailangang ma-confront sa atin pong mga kasalanan. Sabi po sa Proverbs 27 verse 6, sabi po dyan, no, open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend. Bakit ganon? Kasi ang mga sabi, di ba nasasabi nila, totoo kang kaibigan kung nagsasabi ka ng totoo sa iyong kaibigan. Kung sinasabi mo ang mali at mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. We must realize that there are great costs and difficulties and it is uncomfortable na kapag may kino-confront tayo sa mga mali, sa nangyayari, no, sa ating simbahan, sa ating kapatiran, sa ating kasama sa bahay, di ba? Ano pong nangyayari? Masyado ka namang judgmental. Huwag ganun, di ba? Baka ganun yung sinasabi natin. Nalagay sa ganung sitwasyon. Pero sabi nga, no, mas may pakinabang daw ang hangampas ng tapat na kaibigan kaysa sa halik ng kaaway. Totoo po ba yon? Diba? Pag may best friend kayo, tapos nalublob ka na sa kasalanan, anong sinasabi mo sa kaibigan mo pag hindi ka itinama? Ano naman, kaibigan kita, di mo man lang ako sinabihan. O ano ka ba naman, kaibigan kita, ang sakit-sakit naman ang sinasabi mo. At kaya sabi ng Bible, mas may pakinabang yung hampas o rebuke ng kaibigan dahil tapat yung nililikhang sakit nun sa atin kapag tayo ay
itinatama. Amen? Kaya nga po kung titingnan natin, no, how should we confront sin personally and corporately? Tayo po sa ating buhay mismo, may kailangang i-deal si Lord. Sa ating pong simbahan, may kailangang ayusin ng Panginoon. Maging sa ating bansa, sa ating community, may kailangang i-confront ang Lord. How should we confront sin personally and corporately? To confront sin, we must understand its contagious nature. Dapat daw po, para lumakas yung loob natin, na maituwid yung tama, maituwid yung mali at itama ito, maalis, ma-confront yung kasalanan sa buhay natin, kailangan ma-realize po natin na very contagious ang kasalanan. Andiyan po ba kayo? Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6, sabi diyan, your boasting is not good. Don't you know that a little yeast affects the whole batch of dough? Sabi diyan, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam na ang kasabihang nagpapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Ito kasi sinabi ito ni Pablo dahil sa loob ng simbahan ng Corinto ay meron dong member o meron dong isang Kristiyano na lantaran and everyone knows that person is committing sin. Pero ini-ignore, pinababayaan. Kaya sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam? Alam nyo po yung yeast? Sino po yung nagbe-bake dito? Kapag gusto mo, yung mga pandesal natin, di ba? Pagbukas mo, hangin ang laman, di ba? Kalaman, laki-laki. Bakit? Kasi kunting-kunti lang yung ilalagay mong yeast, yung pampaalsa, pero lumolobo yung harina. Ganyan dinescribe ni Pablo kung ano ang epekto ng kasalanan. Naakala natin, uy, siya lang naman yun eh. Pero hindi mo alam kung gaano nakakahawa. Bakit? Ano pong sasabihin ng mga tao? Si ganito nga, pinabayaan lang na ganon. Si ganito nga, pinabayaan lang. Alam naman nilang gumagawa ng mali yun. Di bakit ako? Diba? Dapat, hindi nila ako sawayan. Kasi kaya nga contagious, di po ba? Mapapansin mo, pag pinabayaan na hindi makonfront ang kasalanan, eventually, mag-i-spread throughout yung sin na yan. Bakit? Kasi wala namang nagre-rebuke, wala namang nagtatama, wala namang nagko-correct. Okay lang naman pala. So sasabihin ng iba, ganun na rin ang gagawin ko. So kapag nirebuke mo yung isa, sinong sasabihin niya? Tuturo niya yung isa. Yun nga bakit hindi nyo sinasabihan? A little compromise leads to big compromises. If we don't confront sin in the life of others, it will begin to spread as well. Ano pong mangyayari? Nanganganak. Rumors will grow, ungodly language will become normal, dishonesty, sexual immorality, and maybe even violence will become a commonplace. Nakakalungkot po. Dahil sa isang kalipunan, mananampalataya at anak ng Diyos, dapat walang lugar po ang pananatili sa kasalanan. Kung meron man, may pagkakataon tayo laging ituwid ng Diyos, lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, ipaayos yung ating buhay. Amen po ba? Amen po? Number 2, sabi diyan po, how should we confront sin personally and corporately? To confront sin, we must remove it from our lives first before focusing on others. Tayo po, no, hindi dahil sa naghahanapan tayo ng mali. Hindi dahil hinahanapan natin yung ginagawa ng iba. Pero kung nakikita natin na mali ang ginagawa ng iba, tayo po mismo magpasuri sa Panginoon, magpatama sa ating Diyos. Para pag tayo'y tumanggap ng pagpapatawad at pagbabago ng Panginoon, gamitin tayo ng Diyos para maituwid ang iba. Amen? Takot na kaya nga, di ba, sinabi diyan, no? When God wants to bring revival, kailangan, the Lord raises up the righteous to confront the sin. Ano pong nasa isip natin? Baka sabihin niyo, sino naman ako para i-rebuke siya?
Sino ba naman ako para i-correct siya? Andyan po ba kayo? Huwag po tayo maging komportable sa kasalanan. Kung nakikita po natin na mali ang ginagawa sa ating pong paligid, tama po natin. Sabi po, no, sabi diyan, kaya nga sabi na kapag tayo ay nais nating maturuan ng iba o itamang iba, tayo po mismo magpaturo sa Panginoon. I-confront ang mali ng iba. Sabi nga sa Matthew 7:15, sinasabi kasi, di ba yung sa Matthew 7 verse 1 to 5, na do not judge so that you will not be judged. For by standard, you will be judged, and the measure of you will be the measure you receive. Sabi diyan, let me remove the speck from your eye while there is a beam in your own. Kaya yung iba, medyo mali yung pagkakagamit, di ba? Yung pagkakaintindi. Sabi nga halimbawa, ikaw yung kinokorek, di ba? Ikaw yung kinokorek. Sabi mo, ikaw nga di ba? Sabi ng Lord, tanggalin mo muna yung lag, troso sa mata mo bago ka pansinin yung dumi sa mata ng iba. Ang sabi rito, no, it is an often abused text in the word. Confronting sin is like doing surgery. Na parang kung ikaw yung gagamitin ng Panginoon para i-correct ang isang tao, mananampalataya, o ating pong kasama sa bahay, araw-araw po yung parang doktor, na before we rebuke someone, yung doktor daw po, before doing surgery, he first washes his hands, make sure his clothing is clean, malinis, no? Para hindi makapagdagdag sa infection. Andiyan po ba kayo? No? Para hindi makadagdag sa infection. Likewise, in doing the proper precaution, we can hurt someone and we intend to help. Baka sa halip na, dahil hindi ka pa naman ayos, sa halip na makapagbigay ka ng comfort, ng gentle rebuke and reminder, baka magpatindi doon sa sugat na i-create mo. Kapatid, kasi kailangan tayo ng Lord correct each one of us. Kaya dapat regularly hinahayaan natin na magpasaliksik tayo sa Diyos, linisin tayo ng Panginoon. Kapag meron tayong i-confront na tao o kakausaping tao, di ba, nagdadalawang isip tayo, ang solusyon talaga niyan, lumapit sa Panginoon. Paano ko ba kakausapin ng taong ito? Kasi baka sabihin niya, masyado naman akong magaling. Lumapit sa Lord, mag-pray, magpalinis sa Panginoon, at i-direct ng Lord ang pag-uusap na yon para mag-repent yung taong kakausapin mo. To confront sin, we must be wise in confronting others by using the pattern Christ gave for church discipline. Ano po yung sinasabing church discipline? Kapag merong nabubuhay sa kamalian at ayaw tumigil despite ng napakaraming paalala, may process na binigay po sa Matthew 18:15-17. Sabi diyan, if your brother sin, go and show him his fault when the two of you are alone. If he listen, you have regained your brother. But if he does not listen, take one or two with you, so that the testimony of three witnesses on every matter may be established. If he refuses to listen, tell it to the church. If he refuses to listen to the church, treat him as a Gentile or tax collector. Kapag meron po tayong mga bagay na kahit actually hindi naman lang po ito sa church ginagawa, even sa mga organization, sa mga opisina, kapag may mga gusto tayong kausapin, i-correct, di ba? I-call yung attention, tinatawag po natin yung taong yun at kinakausap one-on-one. At kapag yung kapatid na yon ay nagbago, nagpa-restore, ayan, okay. Paano kung hindi? Ayan, di ba? Pag hindi nakinig, despite ng ilang beses pa one-on-one nyo, sabi kumuha daw ng isa o dalawa. Elders of the church. No? At kakausapin yung tao para sakaling, di ba, kung ano mang napag-usapan at kanyang pangako at kanyang talagang gustong makabalik sa Lord, may establish. Kapag paulit-ulit pa rin, despite ng paulit-ulit na kausap,
di ba? Ano pong gagawin? Ayon, lilisanin na ng simbahan. Baka sakali, sa pagkakataong yon ay magbalik loob siya sa Panginoon. Hindi po natin naiiwasan, di ba? Pag naglilingkod tayo sa Lord, may mga, kapag hindi ka nagiging mapagbantay, lumalagpas ka doon sa standards ng Lord, ng Bible, ng church mismo, pamantayan o yung mga polisiya. Kaya po merong mga elders ang church. Sa atin po, meron tayong pastor, meron po tayong CMT. Yung CMT, meron pang mga core leaders po dyan. Hindi po ba? Hindi lang po nga tayo umaabot sa inihaharap sa simbahan, no? Yung matigas ang ulo. Kasi nagre-repent na rin po agad. Amen po? Kaya sabi nga nila, kapag nag-guidance, di ba yung mga bata, nag-guidance? Mga araw, pag nag-guidance, ibig sabihin may ginawang mabait. Dito na, hindi na po gano'n naman ngayon. Baka naman binibigyan ng reward. Pero sa atin pong simbahan, maraming pagkakataon na maaaring i-call yung ating attention. Kapatid, huwag ka nang magdalawang isip, magsisi at bumalik sa Panginoon. Kaya pag meron po tayong naitutuwid, pag nagsabi siya ng kanyang pagsisisi at nakita naman natin, no? At sabi niya, gusto ko pong ma-restore ulit. Yung ma-restore, hindi yung ma-restore lang sa ministry, ha? No, yung tinatawag nating nadi-DA, nadi-disciplinary action, natural, nagbabakasyon sa paglilingkod sa ministry. Pero ang talagang purpose nun ay ma-restore yung iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi yung dahil gusto mo lang basta makapag-ministry. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. At madalas, praise God, sa atin naman pong simbahan, papala tayo ng Lord kapag may mga ganon, nagsisisi at bumabalik sa Panginoon. Yan, palakpakan po natin si Lord. Praise God. Number 5. 4 kanina, no? 5 ngayon. When bringing revival, God confronts and often destroy people's When bringing revival, God confronts. Kanina, God uses the righteous to confront. Bakit? Si Elijah mismo ang ginamit ng Panginoon para sabihin kay Ahab, na ikaw talaga at ang iyong angkan, ang troublemaker, ang may dala ng salot na ito. This time, when God brings revival, God confronts and often destroy. No? Ang one-on-one showdown. Yung God, yung totoong Diyos at nag-iisang Diyos laban sa mga hindi tunay na Diyos. Sa 1 Kings 18 to 25, 18 verse 25 to 29, mababasa natin doon, iba, sabi, nagpatawag na si Elijah, natawagin yung 400 plus and 400 na prophet ni Baal and 450 na prophet ni Asherah. At this point, kung titingnan natin, no, it overlaps with the previous one. Not only did Elijah confront Ahab, but this time, God confronted Baal by demonstrating his superior power. Ito na. This is it. Kailangan ipakita na talaga ng ating Diyos kung sino siya. Na siya lang ang nag-iisang Diyos. Kasi alam niyo po ba, bakit po nasabi ni Ahab na troublemaker po, no, si Elijah? Kasi si Baal, na kanilang Diyos-Diyosan, they believe na siya yung Diyos ng weather. Siya yung Diyos ng rain. So, pakiramdam ni Ahab, ang pagkakaintindi niya at ng bayan ng Israel, na nagagalit yung Diyos nila, si Baal, kay Elijah, kaya hindi nagpadala ng ulan. Nakikita po ba natin yung maling... Ang totoong Diyos ang hindi nagpadala ng ulan. Andiyan po ba kayo?
Hindi si Baal. Pero sa isip ni Ahab at ng mga propeta ni Ahab at ni Asherah at maging ng bayan ng Israel, ginalit kasi nito ni Elijah, si Baal. Kasi nga God of rain siya, God of weather. Kaya hindi tuloy umuulan. This time, si Lord na ang magko-confront sa sinasabi nilang Diyos nila. God was already doing this, no? He will do it this time dramatically. At sa pagkakataong ito, God, to make sure Israel had no doubts about who was God. Paano ba ang ginawa ni Elijah? How did Elijah rig the contest in Baal's favor? Kumbaga, paano niya ba sinet up? Para sabihin natin, walang dayaan. Walang dayaan. Una po, He gave Baal home court advantage. Ang sabi po kasi nila, archaeological findings tells us that Mount Carmel was considered a sanctuary of Baal. Ang Mount Carmel daw po, kung tutuusin, doon kasi naggawa ng mga altar ni Baal, nag-set up ng mga Asherah poles, doon pumupunta yung mga tao para sumamba kay Baal. Kaya kung tutuusin, kung doon gagawin yung pagpapakita kung sino ang totoong Diyos sa Mount Carmel, teritoryo ni Baal yun. Gets po ba natin? Para walang excuse sa ipapakita ng Diyos sa kapangyarihan na siyang nag-iisang Diyos. Walang excuse na sasabihin nila, kaya hindi nagpababa ng apoy si Baal kasi hindi niya yan teritoryo. No? So ang ginawa, doon na, sige, home court advantage. Di ba? Pag may mga labanan sa basketball, no? Madalas ang nananalo kung kaninong home court yung ginamit. Kasi sanay na sanay sila gamitin doon, kahit nakapikit. Sa ulado nila yung taas ng ring and everything. So this time, no, nasa kanila yung advantage. Sige, baka kasi sabihin nyo, hindi nyo teritoryo yan, kaya hindi mananalo ang Diyos nyo. Even sa time daw kasi ng Arameans, no, ginawang dahilan na kaya nanalo ang Israel kasi the God of the mountains and not God of the valleys. Kasi yung God raw nila God of valleys, hindi yung God of mountains, kaya raw nanalo. So this time, ginawa ni Elijah, no, na sige, para baka sabihin nyo, disadvantage kayo. Sige, sa Mount Carmel tayo, kung saan kayo nagwo-worship kay Baal. Number 2, how Elijah prepared, no? Yung lugar na kung saan papakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Elijah also gave Baal a number advantage. Sabi ni Elijah, although hindi naman totoo, sabi niya, I am the only remaining prophet. Pero actually, nag-iisa siya kasi siya lang yung nandun. Pero may 100 pang nakatago sa mga cave, di ba? So siya lang yung naka-expose. Ilan yung propeta ni Baal at ni Asherah? Kung binasa natin ulit, no, 450. Pero nung sa earlier part, 400 kay Baal, 450 kay Asherah. Yan daw pala si Baal, yan daw yung God of weather. At may asawa daw yan, no, si Asherah. Kaya yung mga tao, magsamba, todo na. Mag-asawa na yung sinasamba nila. At that time, no, sino ang number advantage? 800, 400 plus 450, ilan yon? 850. Tapos isa lang si Elijah. O baka sabihin nyo naman, nadaya kayo, di ba? So next, Elijah also let the prophets of Baal call on their God first. Ano po sabi doon sa binasa natin kanina? O 2 toro, pumili kayo. Yan. Tapos kayo na mauna, mag-sacrifice. Kung sino yung Diyos na magpapababa ng apoy to consume. No? Yung sacrifice yan, siya ang tunay na Diyos. So, baka sabihin, may dayaan pa sa, alay, no? Sa bull na gagamitin. Baka sabihin, yung kasi namin, malaki masyado, o kaya masyadong basa, o no? Baka may dahil, sige, kayo na pumili. Nagagets po ba natin? Wala nang excuses para sabihin nila na yung dahilan kung bakit sila matatalo. Ano pong nangyari? They let the prophets of Baal call on their God first.
Mula umaga hanggang hapon. Ano pong ginawa nila? Prepare yung kanilang sacrifice, nagsumayaw-sayaw. Sabi po ron, jumping on the altars. Oh, anong choreography ang kanilang ginagawa? Tumatalo na sila sa altar para lang humingi sa Diyos na si Baal nila, no, na para magpababa ng apoy. Hanggang tanghali na, siguro simula sila ng alas 6, no? Tapos hanggang tanghali, wala pa rin. Ano sabi ni Elijah? Sabi niya, uy, ano raw yung Diyos nila? Sayin natin, sabi niya. Yan, sa verse 27, nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias, sabi sa kanya, lakasan pa niyo. Ayan. Kasi baka kulang pa yung sigaw nila kay Baal, di ba? Lakasan pa niyo. Isa siyang Diyos, di ba? Sabi niya gano'n sa verse 27. Baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya nasa palikuran, o baka naman may pinuntahan, o baka natutulog. Kaya lakasan niyo pa ang sigaw, baka tulog, gisingin niyo. No, yung alaskador si Elijah. Sabi niya, baka he's taking a trip. Dito nga sinabi talagang nasa palikuran. Sa English, medyo minodify yung word na yun eh. No? We might be meditating or have gone to somewhere else. Kasi sabi nila, baka nag-CR. Napatagal. Mahaba pila, baka ganon, di ba? So kinonfront na sila. Elijah began to mock them and Baal. Yell louder, sabi niyang ganon. So throughout the afternoon, ano pong nangyari? Dinagdagan pa nga nila. Ano pang yan? Naghiwa-hiwa na sila, no? Nag-slash na sila dyan kasi kailangan may dugong tutulo dahil ganun yung kanilang pamamaraan ng pag-worship kay Baal. Pero walang bumabang apoy. Then it was just time for Elijah. He called the people and repaired the altar. At naglagay ng 12 bato, representing, di ba tinawag niya? Sa mga tao, lumapit kayo. Lapitan naman yung mga tao. Yung mga tao, anong mga reaction nila? Una, walang imik. Nung sinabi ni Elijah na, sige, kung sino magpapababa ng apoy, ano sabi nila? Sang-ayon kami. Tuwan-tuwa sila. Pangatlo, sabi ni Elijah, lumapit kayo. Naglapitan na ang mga tao. Talagang minimelt na ng Lord. Tayo ganun minsan eh. Kailangan pang magpabagsak ng apoy si Lord bago tayo mabasag, bago tayo matunaw. At ni-repair niya ang altar ng Lord. Representing yung 12 na mga stones doon para ipakita na ang bawat isa sa kanila ay bahagi ng pangako. In response, ano pong nangyari? Nag-pray si Elijah ang kanyang prayer. Sa verse 18, sabi niya, no, ang ganda ng prayer ni Elijah, hindi mahaba, pero napaka makapangyarihan. Kumuha siya, no, ano pong ginawa pala muna, nilagay niya yung toro, tapos nilagyan ng tubig, gumawa siya ng kanal, tapos ilang liters ng tubig, hanggang mapuno na ng tubig yung kanal na kanyang ginawa. At nagnalangin siya. At ang panalangin niya, sabi niya, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at akong inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang utos nyo. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo ang Diyos at nais nyo silang magbalik loob. Sa pagkakataong yon, sa pananalangin na yon, ay bumaba ang apoy mula sa langit. Kinonsume, no, yung toro, yung alay. Ano pa yon? Napaka-imposible. Bakit? Ilang buhos ng tubig eh. Alam naman natin, pagbasa, kahit anong apoy ang gawin mo, hindi yan matutupok. Pero dahil siya nga lang yung totoong Diyos, walang imposible. Kinonsume yung basang-basang alay. Kinonsume pati yung nandun ng mga lupa at kinonsume pati yung tubig doon sa ng mga tao. Si Yahweh ang Diyos.
Yahweh lang. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. When God wants to bring revival, He confronts the idols of people and at times destroy them. Yung po sa time ni Elijah, sa panahon po natin, ano po ba ang mga idols? Ano po ba yung mga bagay na ang idols po, anything na ipinalit natin sa ating Diyos, yun po ay tawag ay idol o Diyos-Diyosan. Maaring sa mga bahay natin, wala nga tayong mga rebulto, wala na tayong katulad ng mga marks na sumasamba tayo sa ibang Diyos. Pero sa panahon po natin ngayon di ba? Maraming mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. How should we respond to the fact that God often confronts and destroy our idols to bring revival in our hearts? We must constantly test our hearts to discern what may be stealing our affection and time away from God. So, we can i-identify po natin. Banggit na rin naman po yan nung nakaraang linggo, pero ulitin po natin. Yung mga idols sa buhay, kailangan i-confront What is eating? What is stealing my affection and time away from the Lord? Sabi ng Proverbs 4:24, guard your heart with all diligence, with all vigilance, from out of it are the sources of life. We must guard our hearts against any idolatrous tendency on our entertainment, on our career, relationship, money, sexual immorality, false teaching. Are we putting anything before God and His will for our lives? Merong bang mas higit na mas mahalaga sa'yo, sa iyong oras, kaysa sa ating Diyos? Is there anything that we're putting too much time and energy which keep us from reading God's Word, from praying, worshiping with the saints, and service to Him? Paulit-ulit po yan, kapatid. Kasi tandaan po natin, pag lumayo tayo sa Panginoon, wala tayong kakayahang labanan anumang klase ng puso. Hindi natin kayang manalo kahit anong kasalanan. Kaya kailangan manatili ka sa Panginoon. Kailangan ang Diyos lang ang totoo mong Panginoon. Kapag may nauna, mas higit na binibigyan mo ng halaga kaysa sa Diyos, kapatid, yun ang idol mo. Practicing idolatrous. We must repent. Baka maraming bagay na mas may panahon ka at mas masaya ka kaysa magbasa ng Bible, mag-quiet time, mag-pray, umattend ng church, umattend ng mga prayer meetings, umattend ng service. Kaya nga lagi, di ba? Ayaw na natin ng COVID. Diba? Pero nung panahon ng COVID, wala tayong ginawa kundi dumikit sa diba? Kaya nga, we must repent and get rid of those or reorganize our time so that God is prioritized. He must be our first love, our priority. Dahil kapag hindi siya ang first love mo, sabi ng Lord, pag ikaw ay maligamgam din, amen? So anong gagawin natin? No? Sabi nga, tingnan daw po natin. Minsan, yung iba, mas banidoso on how they appear physically, hindi po masama yun. Pero sana, gawin natin yan para sa Panginoon. We can hide what's in our heart. Tingnan po natin, baka may unhealthy focus tayo on education, beauty, wealth, success, conformity with the expectation of others. Sa pamanahon ngayon, social media, yung mga entertainment natin, we're using our time, mga online games. Hindi po pwede kasing dalawa
ang ating minamahal. Pwede pa yon. Kasi isa lang ang puso eh. Di ba? Anong sabi nung, sana dalawa puso. Eh, kaya nga isa lang eh. Ibigyan mo ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Lastly, when bringing revival, God draws His people into intercession. Ano pong nangyari? Nag-pray si Elijah, sumagot ang Panginoon. And many believe, sabi rin sa James, hindi lang yung time na yun, nag-pray si Elijah. For the 3.5 years, or maybe mas mahaba pa doon, nag-pray siya, Lord, revive us, Lord. Iwala po ba kayo doon? Maging yung 100 na prophets na nandun, hindi yan tumitigil. Manalangin. We need to persevere in prayer. Marami po tayo. Many of our prayers won't be answered in our lifetime. Pero hindi nangangahulugang titigil ka sa pananalangin. Yan po ba kayo? Ano po yung medyo matagal masagot ng Lord? Pag pera hiningi natin, sandali lang. O kung ano man. But when we are praying for the salvation ng mga mahal natin sa buhay, kaibigan, no? Eh, medyo matagal. Siyempre, kasama yung pag-check ng buhay natin. Kaya baka kaya hindi ma-born again. May kailangang itama sa atin. Or maaaring ayaw talaga ng taong yun. Kapatid, huwag tumigil manalangin. Let's persevere in prayer. We must commit, the necessity of intercession for revival. We must commit to faithfully praying for it in the areas and people God has called us to. Wag po tayong, meron pong isang libro Too Busy Not to Pray. Wag po tayong masyadong busy na hindi ka muna kayang manalangin. At kinakailangan din po, to pray, commit to praying for it corporately. Kaya tayo po rito sa ating simbahan, marami po tayo, bukod sa nananalangin tayo individual at sa ating family, masama rin po tayo sa mga kapatiran na nagpre-pray. Every day, alam niyo po ba, araw-araw ay may pananalangin tayo sa church? Meron po tayong prayer room. Online po yan ginagawa. Monday, Tuesday, Friday, Sunday. Diba? So, pagdating ng Wednesday, may prayer revival online. Ayan, i-announce mamaya yan, online po natin gagawin. Tapos, Thursday, babalik po natin yung ating midweek service. Dito po yun. Ayan. Tapos, Saturday, may dawn watch po tayo ng alas 5 ng umaga. Yan po ba kayo? At sa mga araw na hindi siya ginagawa rito, meron po yan sa prayer room everyday, almost everyday, 5:30 po yan. And lastly, when bringing revival, God's people genuinely. Ano pong nangyari? Yung mga tao nagsisi. Yung last part po, mapapansin natin, pinahabol ni Elijah, yung mga prophet ni Baal, at doon sa Valley of Kishon, doon sila pinatay. Medyo brutal, Pero kung titingnan po kasi yun ang utos ng Panginoon. At ikalawa, alam natin kung gaano kapag hindi na-confront o natigil yung maling pamamaraan na yun, dadami yun. Atin pong spiritual na aspeto ng buhay, hindi naman po tayo pumapatay. Pero we get rid of things that keep us on sinning. Kapag may mga bagay na magtutulak sa atin para magpatuloy na nasa kasalanan, you should get rid of it. Anong sabi ng Lord doon sa Matthew, sa Mark chapter 9, verse 43 to 47, sabi mo niya, kung yung kamay mo, tinutulak ka magkasala, cut it off.
Better to you to enter a life crippled than to have two hands and go into hell. If your foot causes you to sin, cut it off. It is better to enter lame than you have 2 feet and be thrown in hell. If your eye causes you to sin, tear it out. It's better to enter the kingdom of God with 1 eye than have 2 eyes and be thrown in hell. Hindi literal na puputulin, aalisin, dudukutin. Pero ganyan kabrutal na sinasabi na pagdating sa mga bagay na nagtutulak o nagpapalublob sa atin sa kasalanan, kapatid, get rid of it. Sabi ng ibang nakikita ko, no mercy. Ano ba kayo? No mercy. It is a warfare terminology na kinakailangan. Talagang hindi pwedeng, ay dyan lang muna. Kasi hindi ko naman siya pinapansin. Pero maya-maya, hinahalina ka na ulit. Nasa kasalanan ka na naman. The hand, the foot, and the eyes are all things dear to us. Parte ng katawan natin yan di ba? And it could represent a relationship. May mga bagay na dikit sa atin. Ano po yun? Trabaho natin. Hobby natin. Something that we care for. Even people that are dear to us. Yung mga TV show na gustong-gusto natin. Compromising relationship. Mga lugar na gustong-gusto nating puntahan dahil nag-e-enjoy. Our hand, our foot, our eyes, love them too much. Pero kapatid, kung yung pinupuntahan mo, mas lalo kang nagkakasala ron. Kada mo, kaibigan mo dati, kasi okay lang, no? Kasi kasi sharean ko siya. Pero baka bawat punta mo naman doon, hindi ka naman talaga nakakapag-share. At ikaw ang nasisharean nila. Agay. Kasi part ng evangelism yan. Mas lalo kang namamali. Naintindihan niyo po ba, kapatid? Kung ang mga bagay na yon, tulak kang magkasala, putulin mo na. Yan po ba kayo? If we are in a compromising relationship, cut it. Bagay na nananatili sa kasalanan, cut it. Hindi kakayanin na dumating ang revival kung hindi totaling makakat off. Of course, tao pa rin. Pero alam nyo, iba kasi yung nagdesisyon ka na sumunod na kay Lord. Iba yung nagdesisyon kang titigil ka na sa maling bagay, sa kasalanan. Amen po? At sa biyaya ng Diyos araw-araw, nagkakamali man tayo, nagkukulang man tayo, minsan dumadaples, pero hindi mo na gugustuhing maglublob sa mali at sa kasalanan. Mga kapatid, sa 2 linggo na ating pong nagbabad sa 1 Corinthians chapter 18, nawa marami na tayong mga bagay na pinagagawa ang Diyos sa atin. Yayakapin natin ang mga turo ng Panginoon para tayo baguhin at magpadala ng revival ang Diyos. Sa mga community na kung saan tayo tinanim ng Lord, sa ating bansa at maging sa buong mundo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Awitan po natin si Lord. May we all bow down our heads. Magandang surrender na po natin lahat-lahat sa Panginoon. Ibigay na po natin ang lahat-lahat sa ating Diyos. Po natin siya sa ating buhay. Ihingin po natin na
Tayo po'y i-revive ng Lord. Balik ang dating pag-ibig at pagmamahal. Hallelujah. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do. May we raise our hands to God, symbolizing, Lord, we surrender to you, Lord God. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold. Refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be, Yes, hallelujah, Lord. That's our prayer. holy, set apart for you. I choose to be holy, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Hallelujah. Your will. Hallelujah. Thank you, Lord. May I ask everyone na nais pong sumurrender sa Panginoon, may you raise your hands to God. Ikit po natin ang ating mga mata para si Lord lang tayo, kay Lord lang tayo mag-focus. Kapatid, ito yung pagkakataon natin that we cry to God, Lord, give me a revival. Revive me, Lord.
Kumusta ang iyong buhay pananampalataya, kapatid? Meron bang mas higit kaysa sa ating Diyos? If that is the case, ask the Lord to revive you. Maaari bang magkaroon ka ng isang pananalangin sa Panginoon upang pagsisihan ang kasalanan na patuloy nating ikinakapamuhay? Bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Ikuran na natin ito, kapatid, pagsisihan at lumapit sa ating Panginoon. Lord, we need your revival. We need you, Lord, to revive us today. Nahihirapang kumilos ang Diyos na banal kung ang sisidlan na kung saan siya'y mananahan ay naroroon ang karumihan. Kami, O Diyos, ay sama-samang nagpapakumbaba. Pinagsisisihan po namin ang aming mga bagay, kasalanan, kamalian, kahinaan. Bagay na masigit na nauuna kaysa sa iyo. Patawarin mo po kami. Isin mo po kami, O Diyos. Ang aming mga kamay ay nakataas sa iyo. We surrender everything to you because you are the only God. You are the only true God. Wala kaming mapupuntahang hihigit pa sa iyo. Dahil ikaw lang yung Diyos na nagmahal ng walang kapantay at walang kapalit. Kahit ang katulad naming marumi, tinanggap mo, pinatawad, ginawang anak. Maraming salamat sa biyaya. Maraming salamat sa pabor. Panginoon, dalangin ko po sa bawat isa na naghahangad na buhayin mo muli ang pananampalataya at ibalik ang dating init ng pag-ibig sa iyo, O Diyos. Patuloy mo pong pagpalain. Lord, paagusin ang pagpapalang walang tigil sa kanilang buhay. Ang kagalingan at kalusugan, O Diyos, na nagmumula lamang sa aming tunay na Diyos na manggagamot. Hindi lang sa aming katawan, kundi sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy mong padaluyin ang walang tigil na pagpapala, Panginoon, sa anumang klaseng pangangailangan na meron po ang bawat isa. Maging sa aming pamilya at bawat relasyon, Lord God, ayusin mo po, Panginoon, pagalingin mo po, O Diyos. Ngayong umagang ito, ang aming pong mga natutunan, hayaan mo, Lord, patuloy naming sundin, gawin, at hilingin sa iyo ang kalakasang matupad ang nais mo sa aming pong buhay. Maraming salamat sa biyaya, pagpapala at himala na tinanggap po namin ngayong umagang ito. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian nararapat lamang sa aming Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang malakas ang Lord.